Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kami po ay pumapailan lang ang Kusog Kan Bisacol TV. Ito po ang aming YouTube channel para po sa mga Kabikulan at sa mga Kabisayaan. Ganon din po sa ating Kamindanawan ay kami po ay papailan lang sa lahat ng sulok ng ating kapuluan ng ating bansa. Ito po inyong abang lingkod, Dindo Barcelona Lacostales, at ako po'y bumabati sa buong kapuluan ng Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa Rehiyon 5, Diyos Maray na Bangisendo Gabos or Marhay na Aga, at sa probinsya ng Albay, partikular sa aking sinilangang bayan, ang Municipality of Buwas. Diyos Maray na gabi sa inyong amin. Okay? Alright, magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala si Wilmar Mandalumon. At sa lahat naman ng mga Kabisayaan, mayang gabi sa inyong kanan. So sa mga katribo ko, mupian para silang Tanyulangon. Okay, thank you so much. Okay. Alam po ninyo sa parte ng Kabisayaan ay mayroon tayong apat na kasama po rito. Sa ngayon, ang ating partner muna, si kasamang Wilmar Mandalumon. Okay. At sa ganito pong pagkakataon, ang channel na ito ay nagpapaabot kaagad ng pasasalamat sa lahat ng tumangkilik at tatangkilik sa aming YouTube channel. Alam po ninyo, ginawa po ang channel na ito upang maiugnay ang lahat ng balita mula sa Kabikulan hanggang sa Kabisayaan. Ganon din po ang Kamindanawan ay mayroon po tayo doon mga taga-ulat upang maiparating ang anumang samut-saring nangyayari sa ating kapaligiran. Ganon pa man, nagpapasalamat po tayo. Alam po ninyo, bibigyan namin kayong isang kwento. Napakahalaga ang salitang salamat. Yes, okay. Ito po ay kwento na isang pare. Yan. Kung ano ang resulta o bakit napakahalaga ng salitang salamat. Okay. Meron pong isang lalaking nakasakay sa bus. Yes, nakaupo siya. Habang tumatakbo ay mayroon nagpahinto. Kung baka sabihin ko nagpara. Yan. Ngayon po ay sumakay itong babae. Nagkataon ang isang bus na yun ay punuan. Puno na talaga, ay standing ovation. Yan, mga nakatayo na. At nakita siya ng isang lalaking nakaupo. Sabi niya doon sa babae, Miss, dito na kayo maupo. Pagkasabi po ng lalaki, hinimatay ang babae. Hinimatay. Partner, hinimatay talaga. E di inagapan ngayon ng lalaki, tayo yung lalaki. Inagapan ngayon. Nung mahimasmasan, sinabi at tinanong nitong lalaki, Miss, bakit po kayo hinimatay? Alam po niyo sagot ng babae. Alam po ninyo, mister, sa tinagal-tagal kong pagsakay sa mga bus, walang nagpaupo sa akin. Maraming salamat, mister. Pagkarinig ng lalaki, hinimatay yung lalaki. Isipin mo, partner, hinimatay. Pasalamat lang yun Ganon katindi ang salamat. Ito ngayon, di agapan, abaniko. Alam mo naman sa Bicol, may kanta yan. Kung dai si abaniko. Hoy, kita mo patay na. Inilawas ko, ay, madidismayo. Kung dai si abaniko. Kita mo, mahalaga rin yung abaniko. Okay. Hindi, salamat sa abaniko, isa lang yan. Nahimatay yung tao. Okay. Nang mahimasmasan ng babae, tinanong siya ng lalaki. Nang mahimasmasan yung lalaki, tinanong siya ng babae, Mister, bakit po kayo hinimatay?
Sabi nung lalaki, alam po ninyo miss, sa tinagal-tagal kong pagpaupo sa mga taong nakatayo, ngayon lang ako pinasalamatan. Kita nyo? Ganon katindi ang salitang salamat. Kaya kami po ay malugod na nagpapasalamat. Kaya lang, kapag nagpasalamat ka sa anumang biyaya mula sa Panginoon, hindi siya mahimatay. Hindi nahimatay ang Panginoon. Bagkus bibigyan po tayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Kaya sa gabi ito ay bukod sa inyo, magpapasalamat po kami sa lahat ng tumatangkilik at sumusubaybay. Sana wag kayong himatayin at kami po ay magpapasalamat din sa ating Panginoon para kami ay daluyan ng grasyang siksik, liglig at At tayo pala lahat. Tayo po na nandito at nakikinig po sa amin, lahat tayo at yung makikinig pa, lalo na yung mga hindi nakikinig, abay maniwala na sila po ay bibigyan ng grasyang siksik, liglig at umaapa. Magpasalamat po tayo sa Panginoon, mga kababayan. While the world looks upon me, I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. Our ways they could say, thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've good place to sleep. There's food on my table and open shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Yes, thank you so much once again. Okay. Sa ngayon po ay kami pong dalawa ng aking partner, magpapakilala po kami. Ang iyong pong abang lingkod ay mula po sa aking tinubuang bayan. Yes. Mula po ako sa aming barangay Maramba, Municipality, Ubuas, Province of Albay. Yes. At ang aking pong mga angkan ay ang aking tatay ay mula po sa La Costales at mga Miranda at Aguilar. At ang aking naman nanay ay mula sa Barcelona at Quincina. Yes. Alam po ninyo, nang ako'y nasa aming probinsya o nasa aking barangay, hanggang sa ako ay lumuwas sa ibang bayan, ay hindi po ako nakapangligaw. Di ako nakapangligaw sa aming barangay
Kasi lahat po doon ay aming mga angkan. Wala kang masilungan kaliwat kanan ay nagkasunod-sunod na, nagkapatong-patong na. Kaya napakahigpit po ng angkan. Ika nga talagang bukod sa reliyosong kinakandadong kinakalawang ay talagang mahigpit. Kaya malaki po ang pagbabawal pagdating sa pag-aasawa. Kaya talagang kung nagtagal ako doon, baka kumbaga sabi ko, angot na lalaki, may angot na babae, angot na lalaki, ako mapapabilang doon mga kababayan. Kaya halos lahat doon, malalaking angkan. Banggitin ko na yung ilan, ang aming mga patong-patong na mga angkan. Lalo na sa parte ng Radan, yan, Listana, Mostoles, Parques, Umaga, Rodriguez, yan, Vasquez. Alam ko niyo, mayroon pang umabot ang pamilya na Divine Flor. Yan. At thank you. I would like to salute the engineer of DPWH, Engineer Romeo Radan Divina Flor Jr. Yes. Oo, parang junior ito eh. Oo, matali kong kaibigan. Pag ako dumalaw, pag kami dumalaw ng partner ko, sigurado isasara niya yung kanyang resorts diyan sa Maramba. Pero yun nga lang, sagot ko yung bayad. Oo, sana libre Okay. Ganun pa man mga kababayan, yun ang dahilan kung bakit ako ay hindi nakapag-asawa sa aming barangay. Kasi halos yung mga hindi ko na, lalo na yung mga Mortega, yan. Okay, kaya talagang ako'y hindi makakapag-asawa sa aming lugar. Mga malalaking prominente ang mga pamilyang nabanggit ko. Kaya lalo na yung mga mayroon dyan mga Dibilen, Rocco, at yung iba pa. Di ko na matandaan kasi ako'y nagsisenior na. Kaya umihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga prominenteng pamilya na nasa aking barangay. Thank you so much. I would like to extend my gratitude to my to the former principal of the barangay of the Maramba National High School, and present barangay captain o barangay Apud, ang aking matinding iginagalang at aking padaba, Mr. Victor Rivale, at ang kanyang mga kasamang mga guro. Yan. Hindi ko muna maisa-isa, pag nakalimutan ko sila, pag inalakit sila sa akin, kaya isa lang muna, to follow. At ang aking mga classmates at mga kaibigan. Yung mga kasama ko sa mga nagja-jogging, yan. And shout out ko pala sa aking matalik na kaibigan na si Grace Vasquez Vlog. Yan, panoorin po ninyo yan. At malaking tulong at nakakapagbigay siyang aliw at balita sa ating mga kasama, sa mga kanugnog na mga kaibigan. Okay. At sa ngayon po, yan po ang aking unang ulat sa inyo, ang aking sinilangan upang ang sino man po na magsiyasat sa inyong lingkod, muli open book po ako. Kaya makatitiyak tayo ng aming isa sa himpapawid ay talagang accurate at reliable information. Yan. Okay. Kapartner, kumusta naman ang iyong mga tribo yan sa Manubo tribe, particular sa Bukidnon? Alam po ninyo partner, igaling ako sa Bukidnon nung mga 2014 I think, from province from Region 7. Nag-flight ako ng Cebu Pacific from Manila to Region 7, tapos nagbarko na lang ako papuntang Valencia at nakapunta ako direkta sa Bukidnon. And sa Bukidnon naman, thank you so much sa pag-entertain sa akin ng pamilya Bornea. At nagawi din ako sa Barangay Miaray. Thank you so much sa Pastor Huyanyano Gahon. Pastor Gahon, thank you so much. Hindi po namin kayo naugnay dyan kasi nawala po ang kontak ko po sa inyo.
At kung may di ko po na-actionan yung dapat actionan sa inyo. Kung sakali po na makasubaybay kayo sa aming YouTube channel, ang Kusog Ka na Bisacola TV, ay makipag-ugnayan po kayo upang maipagpatuloy po natin ang mga dapat nating maipagpatuloy sa inyong lugar. Okay, thank you so much, partner. Kumusta ang Bukidnon? Particular sa iyo sa Manubo Tribe. Marami akong balita sa mga katutubo sa inyong lugar, partner. Yung parte naman sa lugar namin sa Bukidnon, nung huli akong huli kong doon sa Bukidnon nung mga 2020 yata. Nung lumuwas ako dito sa okay. Ang naman doon, mga paghanap buhay ng mga tao doon. Yes, oo. Ang mga produkto nila doon, kadalasan tubo. Ganun ba, partner? O ganun. Okay. Sa banda sa sa mga kabundukan, mais. Sa Kapatagan naman ay mga palay, pinya, ganun sa Bukidnon. Yes, pero nandun yata yung pinakamalaking plantation ng saging, kung di ako nagkakamali, partner, no? Ano sa tingin mo kung di ako nagkakamali? Pero hindi ko kasi nagalugat ang parteng Bukidnon. Na tingnan ko lang, parang sightseeing baga. Pero balita ko ay may isang plantation doon ng mga kasagingan. Hindi ko gaano yung plantation ng pero sa Bukidnon meron talaga plantation ng na kasagingan doon. Ganun. Okay. Pero ang lugar ba ng mga katutubo doon ay nasa patag? Kasi nang pumunta, o nagawi ako sa lugar, partikular sa Migkuya, yan, ay parang napakalawak ang patag doon. At yung bundok parang medyo mababa lang. Ang lugar na yun ay tinutukoy ko papuntang lampas ng Migkuya. Yan. Sa panig po ninyo, dahil sa napakaraming katutubo sa iyong lugar, gaano ang sitwasyon ng kabundukan? Ang sitwasyon ngayon sa kabundukan, doon parte sa amin sa yung sa parte sa kabundukan namin. Yes. Sa ngayon doon yung status doon sa lugar namin. Yun ba ang yung siyempre yung lugar ninyo ay under the supervision of the tribal ordato, Kasi ang saan ka banda sa Bukidnon na partner? Anong lugar? Sa Maramag Bukidnon ako banda. Yes, yung Maramag, ibig sabihin ay napakaraming tribo sa lugar na yan. Kung ano ang yung pinaka popular na tribo mayroon doon sa lugar mo? Anong tribo? Totally ikaw, saan ka galing ang tribo, partner? Galing ako sa tribo ng Matigsalog. Sa Bukidnon kasi may 7 tribes sa Bukidnon. Nabilong ako sa Matigsalog tribes. Yes, oo. Pero ang Bukidnon, isa sa yung Matigsalon, Matigsalog. Yes. Ang isa pa sa narinig ko doon yung Manubo tribe. At sa panig ko po, ang Umayamnon tribe ay napakarami sa parte ng Bukidnon, hindi ako nagkakamali. Di ko lang sila nakadaupang palad, sa tingin mo, ikaw ang nandun at ikaw ay lumaki at nagkaisip sa lugar. Umayamnon ay napakarami ayon sa balita ko sa Bukidnon. Sa ngayon medyo marami rin yung Umayamnon tribes sa Bukidnon. Kasi sa Bukidnon na halo-halo na yung ngayon doon sa Bukidnon. Ibig sabihin, pero ano naman ang pagtrato ng mga
nasa pamahalaan sa probinsya ng Bukidnon, partikular sa mga katutubo. Ano sa nakikita mo? Yung aktual, upang malaman ng ating mga kababayan ang mga kaganapan sa mga katutubo, lalo na sa party ng Bukidnon. No? At kung di ako nagkakamali, may mga lupain na napakalalawak sa Bukidnon na ito ay under of tribal territory. Sa iyong palagay, ano ang sitwasyon ng Bukidnon pagdating sa mga katutubo? Partner. Lalo na yung mga kalagayan nila. Gaano ang pagtutunghay o pagtatanghod. Ika nga para bang nasa baba, may tumitingin na mula sa National Commission for Indigenous People. Yan, yung mga taga-NCIP. At ang balita ko doon, mukhang ang NCIP ang nasusunod doon sa lugar. Yan ang gusto ko pong linawin pagdating sa iyong angkan, no? Kung gaano ba kahalaga ang mga katutubo at ang kanilang mga lupain ba ay nasisecure para sa kanilang kapakanan at sa kanilang teritoryong nasasakupan. Yan ang nais kong, ganun pa man mga kababayan, yan ang nais kong talakayin kaagad namin. Partikular ang aking kasama po ay nasa panig ng mga katutubo. Siya po ay taal na katutubo sa probinsya ng Bukidnon. Yan po ang nagiging problema dahil ayon sa amin mga pagsisiyasat, may mga lupain ang mga dato doon na halos ang mga namamahala na ay mga taga pamahalaan ng probinsya. Ang saganang akin, walang pag-aari ang pamahalaan. Wala. Lahat ng pag-aari ng pamahalaan ay pag-aari ng tao, ng mamamayan. Kaya nga tayo po ay nagbabayad ng buwis sa kanila. At sila naman ay nagpapasahod sa mga naglilingkod sa atin. Kaya pag sinabing pag-aari ito ng munisipyo, pag-aari ito ng city, Sos Mariano de la Cruz. Hindi ko alam kung ako'y saganang akin po lamang ito mga kababayan. Dahil ang alam ko ay nailuklok natin sila sa kanilang mga pwesto. Lahat ng mamamayan ay nagluklok ng isang mamumuno. At doon tayo magkakaroon ng obligasyon para naman tayo ay maserbisyuhan mula sa mga naipong sintimo papatungo sa kabanang bayan ng lahat ng mga nanunungkulan. Partikular sa lokal na Pero po, alam ko naman, sa nakikita po natin sa kasalukuyan ay naisiservisyo naman ang tama. Kaya wala tayong doubt sa mga ganyan. Medyo na yan. Medyo saludo tayo sa lahat ng nanunungkulan. Walang bahidungis daw. Ay ako, tanggap ko yun na talagang walang bahidungis. Iwan ko sa iba yan. Kaya dapat lang ang mga katutubo ay nabibigyan ng pansin. Ang Bukidnon ay napakaraming lupain. Ilan bang ektarya mayroon kayo? Kayo mismo na mga nasa tribo, partner? Yung sa amin na sa ngayon hindi ko matiyak kung ilang hektarya yung sa amin, pero may kalawakan din yung yung lupain namin sa amin. More or less, sa tantiyo mo, mga ilang hektarya ang inyong sako? Bago ka umalis, ha? Bago ka umalis. Bago ka ng ibang bayan, no? Sa tantiya mo lang, partner, para matiyak natin kung ano ang dapat iserbisyo ng mga lokal na pamahalaan ng Bukidnon sa iyong mga mga kasama na mga katutubo na nasa parte ng inyong teritoryo, no? Tantiyan mo, mga ilang hektarya siguro? Mga nasa siguro More or less ba? Yung, siyempre, maririnig mo yan sa iyong mga dato. Ang dato ba doon ay kadugo mo o talagang kadugo? Kadugo ko. Yan. Ano pangalan ng dato doon? Pangalan ng dato doon si
Dato area. Lolo ko po yan si Dato. Ayun, oo. Ibig sabihin sa buong teritoryo ng tribo ng kinasasako o kung saan nakakasakop ang iyong dato, gaano kalawak? Talagang malawak ba o parang isang barangay, ganun? Parang ganun na. Yeah. Pero sa ngayon, ano ang balita mo sa kasalukuyan sa mga katutubo doon? Yun ba ay talagang nakaintak pa rin sa mga katutubo o may nakikialam na? Kasi high-tech na ngayon, kumbaga sa mga kasama ay nasa altas syudad na po tayo, kaya talagang kaya di natin matiyak kung talaga bang secure pa rin ang mga kalupaan na nakalaan sa ating mga katutubo. Sa ngayon parang yung sa mga lupain doon. Ang dami ng parang ang tawag doon yung Nasasagop na ng mga iba't ibang. At sa tingin mo naman ang iyong lolo na dato ay pumapayag? At sa tingin mo sinong mga pumapasok sa lugar? Ito ba ay mga nasa pamahalaan o mga pribadong mamamayan? Kasi balita ko doon ay yung isang ahensya ng ating pamahalaan ay parang sinakop yata yung kalahati ng katribuhan ng inyong tribo, kung di ako nagkakamali. Na siya ngayon ay parang pinaparentahan. Tama ba ang aking balita pagdating sa mga katutubo ng Bukidnon? Barnel? Parang gano'n na yung nangyari doon sa Yes, so kaya siguro napapanahon. Siguro naman ay tayo ay kikilingan ng kasalukuyan administrasyong ito, oras na masiyasat po natin ang katotohanan at kaganapan patungkol sa mga katutubo na nakahimlay o kaya nakatira. Himlay naman ito, pag nakahimlay yan, ipatay na yan. Nakatira lang ha. Abay, galing akong Bulacan, ang sadyang yayao, aalis no? O kaya nakahimlay, isa yan. Okay. Kaya po ay sisiyasat po tayo, dahan-dahan. Ito po ay nabuksan po natin sa bahagi ng aking kasama bilang katutubo mula po sa Kabisayaan. Yes. At alam po ninyo, sa amin naman, sa aking tinubuang barangay, alam mo ako'y sumasaludo sa lahat ng aking kabarangay at kababayan. Kasi nang ako po ay bumalik o umuwi pansamantala. Sa loob lang isang araw, dumating ako doon, alas 8 ng umaga, pagdating ng alas 12 ay ako'y umalis na. At sa ibang kadahilanan, ako ay kailangan pull out sa aking tinubuang barangay, no? At nabigla po ako. Kasi kung ano po yung Green Hills, yan, alam po niyo yung Green Hills San Juan, yan ay tirahan ng mga mayayaman. Di ko lang masabi kung sino mga mayayaman ang nasa loob ng Green Hills San Juan. Ganon din sa Wakwak, nako po. Di ko rin masabi, pero may mga kilala ko dyan. Ganon din sa White Plain, yan. Pero sa tatlong nabanggit ko, mga kababayan, gano'n na ang aking barangay Maramba. Sakop ng Municipality of Buwas, Province of Albay. Kaya, I proud of them. Ladies and gentlemen, English yan ha. Okay. At napakalaki ang ipinagbago at kaunlaran sa aking nalisanan na barangay. At sana po ay magpapatuloy at magpatuloy lagi. At sa tingin ko naman, hindi lang sa mga pagpunyagi ng buong mamamayan sa Barangay Maramba, ay sa pamumuno din ng ating mga nasa pamahalaang barangay. Yan, at sa mga taga-sangguniang barangay. Alam po ninyo, ang kapitan, o kaya mga kapitan, ay hindi po nakakagalaw yan. Kung ang mga kagawad ng barangay ay medyo mahina ang pamamalakad o kaya mga ginagawang pamamaraan. Nasa mga kagawad ng barangay nakasalalay
ang lahat ng ipinapatupad ng isang pinuno o punong barangay. Kasi kung minsan kahit na nagplano na ang barangay captain, Sos Mariano de la Cruz, haharangin ang 4 na kagawad, 3 yung sumang-ayon, bagsak yung mga resolusyon o kaya mga plano ng barangay captain. Pero pagdating naman sa mga kagawad, 4 ang pumirma sa ginawa nilang resolusyon. Aba, 3 yung kumontra. Tuloy ang anumang panukalang batas pang barangay. Kaya, mayroon nga akong suggestion yan na wag na lang kumontra. Alam mo, sa panahon ngayon, kahit nasa nasyonal na pamahalaan, sabihin na lang natin na maraming samut-saring usapin. Saga ng akin mga kababayan, alam po ninyo, kung wala lang sanang kumontra, at least sabihin na lang natin sa nasyonal, 6 na taon. Sa isang senador, 3 taon yung 12. Oh. At yes, 3 taon, 12, 3 taon, 12. At mga kababayan, ay kung wala lang sanang magkukontra na. Ibig sabihin kung ano man mga plano ng ating mga nasa nanunungkulan, pabayaan sila. At least makakabawi naman ang sinuman pag nagsimula na ang kampanya at ang alalan. Pabayaan na upang makabilo. Ngayon kung mayroon mga puna, abay tirahin na lang pagdating ng kampanya. Ibig sabihin punain. Tirahin na kayo ha? Punain. Diba? Yung tirahin kasi maraming kahulugan yan eh. Oo, punain na lang doon para matauhan ang taong bayan at makapamili din. Pero kung hindi natin pagbibigyan, wala po tayong pinapanigan dito. Tayo po ay nasa gitna sa mga nakalipas na nungkulan at sa kasalukuyan, tayo po ay humahanga. Humahanga po tayo. Nagbabago lang po ang ihip ng hangin pagsimula na ng kampanya. Talagang magbabago po yan. Kaya yan ang dahilan kung bakit kailangan sumulong o magkaroon ng magandang proyekto at plano ang isang nanunungkulan. Pabayaan natin sila. Umayon tayo. At least sa nasyonal, 6 na taon lang. Sa lokal, 3 taon lang din. Oh, buti na lang yung kasalukuyan, pa-extend ng pa-extend. Akala ng mga tao dahil sa mabilis yung pagpapalit, yung pala ma-extend, ibig na papalit. Pero kita mo naman, nakapag-servisyo yung mga nanungkulan. Hindi na masama yun. Kaya, sa ganang akin, ito po ay hindi, wala kinalaman ang YouTube channel, ano? At sa ganang aking po lamang, ay minarapat kong magbigay ng kuro-kuro na hayaan natin ang lahat ng nanunungkulan na gawin ang kanilang mga proyekto at plano, trabaho at bumawi na lang po tayo pagdating na ng kampanya at pagdating ng halalan. Kung sino nakaupo dyan, abay kung maganda ang iyong latapo. Alam mo, kung minsan nang tumakbo akong barangay captain, 2 lang yung plano ko eh. 2 lang ang aking plano. Kapag ako'y nanalo, ako ang nasa information ng barangay, ng tanggapan ng barangay. O kita nyo? Buti na lang, di ako nanalo. Kasi kung nanalo ako, naku po. Kaya, ipinaubaya po natin at sumasaludo naman tayo sa mga kasalukuyan na mamuno. Particular sa aking kumpare. Yes, Barangay Captain na Crisul Cati. Yes, thank you so much. Okay. Meron pa akong inaabangan mga kababayan. Yan, may inaabangan pa ako, isang abogado na na batang-batang abogado. Sana tumakbo ito, di ko alam anong tatakbuhin. Kaya mga kasama, kailangan pabayaan po natin na makabilo ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. No. At sa panig po naman ng mga katutubo, abay, tatanghuran po natin yan. Hindi pa pwedeng hindi dahil lalo-lalo na kami po ngayon ay nasa panig ng mga tribo. Kami po ay nasa angka ng tribo, kaya
kailangan maayos natin. Ito lang munang aking partner ang napag-usapan natin sa parte ng Bukidnon kasi ang kalupaan doon ay napakalawak. Alam po ninyo, sa laki ng kalupaan doon ay ang trabaho ng mga tao ay mangamuhan sa mga kalupaan. Kapag nagpapatanim yung malalawak na lupa doon, ang mga mahihirap na mga taga-Bukidnon ang tumatrabaho. Pero ang kagandahan naman ay sila'y kinakalinga ng lahat ng nanunungkulan maging sa pinakamataas na posisyon sa lokal na pamahalaan ng Bukidnon. Abay, thank you so much at nakita ko na hindi nyo pinababayaan ang lahat ng mamamayan sa probinsya ng Bukidnon. Kaunting sundot lang po na malingon po naman natin ang panig ng mga katutubo na maimantini po sa kanila ang kanilang mga teritoryong nasasakupan. Hindi man lahat, may matira man lang. Kasi walang pinagkaiba yan sa ating mga problema sa ating kasalukuyang bansa na problema na sabi ko, kaysa naman pagtalunan pa baka may matira, i-secure na lang. Ganon din po ang mga nasa katutubong lupain na sana po kung sakaling ito po ay napapakialaman na mula man sa gobyerno at sa pribadong sektor, sana po malingon po ng mga nanunungkulan na may matira man lang sa kanila upang sila ay mabuhay na mapayapa. Yes. At muli, doon po sa aming lugar, ako po ay sumasaludo. Sabi ko nga, kung ano yung tatlong lugar na nabanggit ko, gano'n na rin ang aming barangay Maramba. At thank you so much sa lahat ng mga mamamayan na naitaguyod ang kaunlaran sa aking barangay, sa ating barangay, sa barangay Maramba. Yes. At sumasaludo po ang inyong lingkod sa lahat ng mamamayan sa nasabing barangay. Ganon din po sa lahat ng nanunungkulan sa kasalukuyan. Yes. Tayo po ay muling magbabalik. Eksakto pong alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Nagkataon po na tayo po ay medyo kinulang sa oras. Kaya kami po ay magpapaalam na. Sa ngalan po ng aking partner mula sa Manubo Tribe, partner Winmar Mandalumon. Once again, thank you so much. At muli, saludo po kami sa lahat ng tumatangkilik at sumusubaybay sa ating programa. Ang Kusog Kan Bisacol TV, ang YouTube channel ng Kabikulan at Kabisayaan. Ganon din ang Kamindanawan. Once again, thank you so much. Good evening.